Okay, magandang gabi again. So tinutuloy po natin ang ano natin, expository studies sa Book of Ephesians. Ito na po ay pang-13. Um, pang-13 part na Book of Ephesians. Ngayong gabi po, magiging malinaw sa atin ang tatalakayin ng ating pong mga verses na ito. Ephesians 2 verses 16 to 18, 16, 17, 18, tatlong verses na ina-address po ang nangyayari sa simbahan, sa gitna ng mga mananampalataya, mga Kristiyano. Merong merong bang alitan? Merong bang kapayapaan? Merong bang panalanginan sa bawat isa? Maganda nga po, talagang very interesting ang book. Ephesians, nagiging malinaw sa atin ang mga bagay na hindi natin minsan na inaasahan na nangyayari pala sa paligid natin. Yung pala ang katayuan natin. Yung pala ang umiiral. At lahat naman po ito sa huli ay nakikita natin ang gawa ng Panginoon. So sa pagitan ng mga Kristiyano, may alitan ba? May kapayapaan ba? Nagpapanalanginan ba ang bawat isa? So buksan po natin ang Bibles. Mga Bibles natin na lagi nating minumungkahi na buksan nyo po kahit meron tayong slides para ma-check nyo po ang mga translations na meron kayo. Para ma-check nyo, maging makagawian po ng mga Kristiyano talaga na binubuksan ang Biblia, mga physical Bibles, or kung ano man po na meron kayong Bible apps na meron dyan. Okay, so basahin po natin ang Ephesians 2:16 to 18. Hihimayin natin ngayong gabi ang tatlong verses na ito. Ang sabi, verse 16, at kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. At siya ay dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malayo at kapayapaan sa mga malalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Himayin po natin, verse 16 muna. Kanyang pagkakasunduin ng dalawa. Okay, so the last 2 weeks po na emphasize sa book of Ephesians na inaddress po ang pagkakaiba ng Hudyo at ng Hentil. Ang Hudyo po ay yung mga unang pinagkalooban ng kautusan ng Panginoon. Sa kanilang unang nangusap ang Panginoon, sila ang inutusan, inatasan na isulat ang mga unang aklat ng Biblia. Sa kanila hinabilin ang mga dapat ipangaral sa bawat dako ng mundo. Pero ngayon nga, kasama na po ang mga hentil, mga Gentile. Tayo po, mga hindi katutubong Hudyo. So napag-aralan nating malinaw na last week na inalis na po ang difference or animosity o yung pader na nagbibigay ng kaibahan ng dalawang grupong to. Ngayon ay pareho na. Wala nang hintil, wala nang Hudyo. Lahat po tayo ay makakalapit na sa Diyos kung tayo ay may relasyon kay Hesus Kristo. Kaya nga sabi ng verse 16, pinagkasundo ng Diyos ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus. Ang pagkamatay ni Jesus ang nag-alis ng pader. Ang pader na nagkakaiba po, ang pader na naghihiwalay noon ay malinaw na napag-aralan natin ay ang mga kautusan. Mga kautusan na ibinigay sa Hudyo na hindi binigay sa atin. Pero noon, namatay si Jesus ay napagtagumpayan na niya ang kahirapan, ang burdens ng mga kautusan na ito. Talaga naman pong burdens yun. Napakabigat. Pero sa pangitan ng kanyang pagkamatay, ito po ay natupad na talagang perfectly obeyed and completed all the laws. Lahat ng pinag-utos ng Panginoon, lahat po, ng pinakamaliit, pinakamalaki. Kaya nga sa pamagitan ng krus ay mag-isa na lang tayo.
Very interesting po yung nakalagay dyan, no? Sa verse 16, sa unang, sa first part. Ang kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Okay? So, it's no longer Jews or Gentiles po. Ang tawag ngayon sa atin ay church. Yun na, naging isang katawan na lang. Isa na lang yung tawag. We're church. Everyone now belongs to church. No longer the race or nationality or citizenship or covenant. It's the new covenant. It's the church. Kaya ito po ang sinasabi dito, isang katawan. Magkakasama na tayo. Ang tawag ngayon ay church. God is now dealing with the church. Kanino niya binigay ang Great Commission sa church? Tayo. Tayo lahat ngayon ay merong katungkulan, merong role doon sa Great Commission na yon to go out there and make disciples of all nations, teaching them all things. We proclaim the gospel. Binabahagi natin ang magandang balita. We proclaim the kingdom of God. We proclaim repentance. We proclaim to people that they should now turn away from sins and turn to God. So sa atin na po yan, sa simbahan. Sa isang katawan na tayo. Kaya nakakatuwa po, wala na pong distinction iba. Ang distinction na lang ngayon, ikaw ba ay mananampalataya o hindi? Yun na lang po, mananampalataya o hindi. May relasyon ka ba kay Jesus o wala? Sa pamamagitan ng krus. Sa pamamagitan na yon, ang resulta nun nga ay pinatay na ang alitan. Now, if we going to apply that sa ating po mga present situation condition ngayon, meron pa lang umiiral na alitan ngayon or difference or pagmamataas at pagbaba ng tingin sa iba, sa kapwa natin. Nangyayari 'yon. Minamat tinataas natin ng sarili natin. Minsan ang mga mananampalataya, believers knowing that they know their stand in Christ. Ang tingin nila ngayon sa mga hindi pa mananampalataya, unbelievers, ay mas mababa. Which should not be happening kasi pinatay na ang alitan eh. Kasi nakalapit tayo. Oo nga, nauna tayo nakalapit. Pero hindi nangangahulugan, hindi na sila makakalapit. Makakapalapit pa rin. Meron lang sigurong different time frame o may ibang plano ang Panginoon sa kanila na hindi pa nangyayari ngayon. Pero kung sila ay tinawag ng Panginoon, yun po ay mangyayari. So wala tayo talagang dahilan na we look down and judge ang mga taong hindi pa Kristiyano ngayon. Kasi hindi natin alam. Meron silang panahon na darating pa rin yon. Okay, so ngayon ang tanong po, bakit kailangan pang paalalahanan tayo ng Biblia sa mga alitan ng mga Kristiyano? It's amazing po, Book of Ephesians ay isinulat na sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya noon. Isinulat ni Pablo, addressed to believers. Pero ang dami niyang binilin, inaddress, pinag-usapan, itinuro, pinaalala sa atin na meron pala nangyayari mga alitan na yan sa gitna natin. So bakit kailangan pa? Ang iniisip kasi natin, pagka Kristiyano na, syempre ang ganda na ng samahan, wala nang awayan, wala nang alitan, wala nang division, hindi na nang mamata, hindi na nang aapi, wala nang favoritism. Kala natin lahat na yan ay nandyan na. So sa palagay nyo, bakit kailangan pang paalalahanan tayo ng Biblia sa mga alitan ng mga Kristiyano? Okay. Namnamin niyo po ang tanong na ito. Hingi lang po ako ng 1 minuto. Sandali lang po.
Salamat sa inyo. Meron bang magbo-volunteer na magbigay ng sagot dito sa tanong? Bakit kailangan pang paalalahanan tayo ng Biblia sa mga alitan ng mga Kristiyano? So sa makatuwid po, may alitan ng mga Kristiyano. Nangyayari ito. Sa kabila ng kanilang pagiging born again, mananampalataya, pinagsisihan ng mga kasalanan, tumalikod na dapat at namuhay na ng matuwid, meron pa rin pala. Ito ay malalaman natin at patototohanan din ng Scripture. Lalong-lalo na po uh, ang sinasabi sa Book of James. Talagang nakakagulat po, nakakalungkot, nangyayari pala ito. Ito po ang patotoo ng James chapter 4. Buksan po natin ang mga Biblia natin. May sagot doon. Kasi mahina po ang control natin sa emosyon natin. Baka po mananatili lang tayo sa galit pag hindi tayo ni-remind about sa alitan. Totoo yun. Maganda itong sinabi ni Mayang. Kasi nga madali tayong masaktan, magtampo, ang mga emotions natin ang umiiral. Kaya kailangan talaga, totoo yan, paalalahanan tayo ng Biblia sa tuwina. Na bagamat tayo mananampalataya, mga Kristiyano, minsan yan ay umiiral pa rin sa kalagitnaan natin ng alitan. Totoo nga ba yan? Totoo yung sinabi ni Mayang at tignan pa natin ang patotoo ng Scripture. So, James 4 verses 1 to 3. Let's turn our Bibles then at basahin natin. Kakagimbal. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Tinanong ni James. So, he's not disputing na meron. Hindi niya sinasabing wala. Ito ay false report. Hindi. Ang tanong niya, saan nanggagaling? So, it's happening. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Talking to group of believers sa church na inaalagaan ni James noon. Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Okay, hinto po tayo doon. So, ang alitan po ay hindi galing sa labas ng church, hindi galing sa mga unbelievers, ni hindi galing sa kung saan mga source ng tukso. Not from the outside, it's within. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa kaloob-looban ng mga mananampalataya na umaaten ng church. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Sinagot siya ni rhetorical question ni James. Sinagot niya, hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Inside the hearts? Sa puso? Verse 2, meron kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang. Iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin o motibo. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Worldly desires, mga carnal desires. Saan po, ang linaw-linaw na merong alitan. Si Pablo, si James, iba pang mga books, sinasabi merong mga away sa loob ng church which should not be happening. Kaya isa yun sa dahilan na napakarami pong verses ina-address ang mga division, pag-aaway sa loob ng simbahan. Na sinabi na nga nitong napag-aralan natin, verse 16, ang kanyang papagkasunduin ang mga nag-aaway, ang mga dalawa, ang mga grupo-grupo. Sa pamamagitan niyon ay pinatay na niya ang alitan. So dapat ito po, alitan ay patay na, wala na.
sa puso ng mga Kristiyano. Pero bakit umiiral pa? Tama yung sinabi ni Mayan, dahil sa kahinaan natin. Sometimes we let the sinful nature in us to take over sa mga sitwasyon, sa mga nangyayari. Kaya nga balik na naman tayo kay Pablo, kaya sabi niya nga, doon pupuntahan niya yung church doon sa Corinthians, nag-aalanganin siya. Nag-aalanganin siya pumunta doon kasi alam niya na may nangyayaring hindi maganda ron. Nag-aalangan siya kasi pagpunta niya ron, talagang makikita niya mismo, direkta niyang mawi-witness ang mga nangyayari. Kaya sabi po, buksan po natin sa 2 Corinthians, yun ang inaalala niya. 2 Corinthians 12, verse 20. Ito ang malagim na sinasabi. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan ay may makita ko kayong iba sa aking inaasahan at makita rin ninyo akong iba sa inyong inaasahan. Ang inaasahan ni Pablo ay nagmamahalan, nagpapatawaran, maganda ang samahan, nagkakaisa. Sabi niya, nag-aalangan ako, baka iba ang makita ko sa inaasahan ko. Kaya ang sagot niya rin, makita rin ninyo akong iba sa inyong inaasahan. Ang ibig sabihin, baka hindi na makapagpigil si Pablo sa kanyang galit. Pagdidisiplina, makita nila, ma-witness nila ang galit at puot ni Pablo. Kaya, ayun, may mga bagay po dahil sa alitan, pag-aaway-away, lumalabas ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Tinuloy pa ni Pablo, ang sabi niya, baka madatnang ko kayong nag-aaway-away, nag-iinggitan, nagkakagalit, nagmamaramot, nagsisiraan, nagchichismisan, nagpapayabangan, nagkakagulo. Bigat. Parang ang hirap isipin na ito po ay nangyayari sa loob ng church. Kaya si Pablo mismo, nag-aalanganin siya, ayaw niyang pumunta eh. Nadinig na niya, nabalitaan niya, this is serious matters. Nangyari sa loob ng church. Kala natin ang mga ano lang to sa outside world. Hindi pa mananampalataya. Nag-aaway, nag-iinggitan, nagkakagalit, nagmamaramot, nagsisiraan, nagchichismisan, nagpapayabangan, at nagkakagulo. So meron bang alitan? It's good to be reminded that Jesus Christ destroyed all these things when He died on the cross. And He asked Christians, believers na tayo ay sinurrender na ang lahat ng ito. Hindi na dapat umiiral between believers. Kaya bumalik tayo sa James, ang tindi ng sinabi ni James. James chapter 3, let's open our Bibles. Ang tindi po ng sinabi ni James 3. Ewan ko kung nabasa nyo na, pero ito, basahin natin. James 3. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. So ito, may naghahari sa inyong puso na inggit at makasariling hangarin. Ang sabi niya, huwag ninyong iyang ipagmalaki. So ang may inggitan, minsan ay pinagmamalaki pa natin eh. Halimbawa po, ganito ang senaryo. Alam mo ba si kapatid ay ganon, bumili ng ganon. Meron na siyang ganon ngayon. Alam mo ba, kaya ko rin bumili noon. Makakabili din ako ng ganon. Sa inggit. Kaya nangyayari yung inggit na yun, pinagmamalaki. Hindi nga niya binabanggit ng inggit. Ang pinagmamalaki niya is, kaya ko rin. Kaya ko rin bumili noon. Bibili din ako noon. Magkakaroon din ako ng ganon. Or, ang sabi rin dito, or, pinagmamalaki mo, o dinidinay mo. Huwag ninyo ikaila ang katotohanan. Same scenario. Hindi mo nga binabanggit ng bibig mo, pero sa puso mo, ikaw ay naiinggit. Sinasabi mo, meron siya, hindi naman ako naiinggit. Okay na kung meron siya, okay kung wala ako. Pero deep inside nyo, kinakaila mo na ikaw ay naiinggit. Imbis na na-surrender ang inggit na yon. Again, that's alitan.
So, wag ninyong ipagmalaki o wag ninyong ikaila ang katotohanan. Dapat ikinukumpisal po yun at hinihingi ng tawad. Inaalis sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Again, sinabi na ni Jesus, pinatay ko na yung mga alitan na yan. Isa yan sa mga dahilan bakit ako namatay sa krus. Balikan po natin ang sinasabi. At kanyang papagkasunduin ang mga tao at kanyang pinatay na ang alitan. Again, James is very direct sa kanya pong pag-address nito. At hindi pa po, eto Galatians, kung matindi po ang sinabi ng James, mas matindi at diretsa ang sinabi ng Galatians. Sinabi naman ni Paul, Galatians, another church. The church of James, the church of Ephesians, the church in Corinthians, and then another church. So hindi lamang po isang church. Ito po ang sinabi ni Paul sa church sa Galatians. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Ang tindi po ng ginamit, no? Nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop. Imagine to be para sabihin yan sa mga Kristiyano na nag-aaway parang mga hayop. Tuluyang kayong masisira. Kaya po nagkakaroon ng division, nag-aalisan, nagtatampuhan, nagdidimandahan, maski mga Kristiyano, kapwa Kristiyano. Sisira po ang pangalan ng Panginoon na siyang pangalan ni Jesus na siyang namatay na para dito sa mga bagay na ito na dapat nasira na itong mga alitan na ito. And again, this is addressing all of us. No one is saying, I'm not involved in that. Sometimes po sa puso natin umiiral ang alitan, ang tampuhan, ang kawalan ng pagpapatawad. So ang tanong po, mayroong ba alitan? Yes, kaya kailangan i-address yan sa Bible. And Ephesians is beautiful in addressing that Jesus Christ ay pinatay na niya ang mga alitan na yan. Pangalawa po, sa tatanong natin, kung may alitan, mayroong bang kapayapaan? Tuloy natin yung main verse natin ngayong gabi. At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malayo at kapayapaan sa mga malalapit. Ephesians 2 verse 17. So ina-address na naman po ang mga Hudyo noon na malapit at mga Hintil na malayo. Ang sabi, pareho na kayong may kapayapaan. Ipinangaral na ang kapayapaan ni Jesus sa dalawang grupong ito. Ngayon, kaya apply natin sa ating present conditions. Ito ay may apply natin sa malayo, mga hindi pa mananampalataya, malalapit tayo na mga believers na. But sometimes we still look down on them and judge them. Kaya wala pong kapayapaan. Maring umiiral sa ating puso na ako'y ligtas na. Ako'y papunta sa langit. Ikaw, wala ka kay Jesus. Ikaw ay pupunta sa impyerno. Sometimes we maintain that kind of attitude. Which should not be happening in the church. We should have peace, acceptance. I-accept natin na sila din ay mayroong pagkakataong lumapit kay Jesus at magsisi at maging mananampalataya. Hindi kagad natin sila i-judge. Sarado na natin ang pinto sa kanila. Kasi napag-aralan din natin last week na inalis na yung pader, yung mga kautosang nasunod at kung sino ang sumunod, kung kanino ibinigay, giniba na daw yung pader na yon. So sa atin po, alisin ang mga pader ng panghuhusga. Remember po yung istorya po ni Luke sa Lucas 7. Pag-uwi niyo po mamaya, tapos nito, basahin niyo po Luke 7 verse 36 to 50. Ito po yung babaeng ina-anoint si Jesus. Inugasan ng kanyang paa. Ano ang judgment
attitude ng mga disipulo. Sabi, maruming babae yan eh. Bakit mo pinapabayaang hipuin ka ng maruming babae? Imbis na maging gracious sila, bakit sila magtataka? Eh, hinihipo si Jesus noon. So, ibig sabihin, may encounter kay Jesus Christ. That means anyone who would have an encounter with Jesus Christ, the true encounter with Jesus Christ, ay mababago. Malilinawan ang kanilang katayuan tungkol sa kasalanan. Kung may namumuhay man siya sa kasalanan, yung pagkakataon na yun ay mababago siya. Pero ang panghuhusga nila, ang pader na nakatayo pa ay kasalanan yan. Dapat layuan yan. Wala tayong sitwasyon na makiisa sa kanila. Kaya basahin natin to. Kapag nagbabahagi ang mga di mananampalatayang kaibigan ng kanilang mga problema, tumugon ng may habag kaysa kondemnasyon. So kung meron tayong mga kaibigan na sinishare sa atin ang kanilang mga problema, hindi kaagad ang tugon natin paninisi at condemnation. Ikaw, hindi ka kasi mananampalataya. Ikaw kasi, ayaw mong sumama sa Bible study, ayaw mong umattend sa church namin. Imbis na condemnation, tulungan natin sila. Kaya nga pagkakataon yun ay bahagi natin ang ebanghelyo, ang pag-ibig, pagpapatawad ng Panginoon. Tuloy natin to. Sabi dito, makinig sa mga sitwasyon at mga problema tulad ng hiwalayan, addiction o pagdududa na hindi agad nagbibigay na ng relihiyosong solusyon. Sometimes so we need to listen. Although we take every opportunity na i-share ang gospel, i-share ang salita ng Panginoon, pero not in a condemning way. Dapat dahan-dahanin natin. Kasi may problema na nga sila eh. Naghihiwalay ang mag-asawa o mga drug addicts ang anak. O marami silang pagdududa, doubts, unbelief. Dahan-dahanin natin. Hindi kagad natin isalpak, ihampas ang Biblia sa kanilang mga ulo at sabihin maniwala ka dito. Kaya ka nagkakaproblema ay dahil hindi ka naniniwala dito. Kasi po, natin, approach natin sa mga hindi mananampalataya ay mayroong pag-awa, may kaawaan, kahabagan. At ang desire po natin ay kapayapaan. Matikman nila ang kapayapaan. Hindi condemnation na galing sa atin. Kaya nga, ang ganda ng example ni Pablo sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1. Basahin natin po. 1 Timothy 1:15 to 16. Sabi, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat yon. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ito ang maganda. At ako ang pinaka masama sa kanila. Makita niyo po, si Pablo, sinabi niya, ako ang pinakamasama. Hindi niya sinasabing, kayo ang sasama ninyo. Pero papatawarin kayo ng Diyos. Pero hinighlight niya ang kasamaan nila. Ang ganda ng example ni Pablo. Ang sabi niya, ako ang pinakamasama sa kanila. Verse 16, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang tayo'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Anong sinasabi ni Pablo dito? Sometimes po, it's best to highlight what happened to us. Our sinfulness. Hindi naman po kailangan i-detalye natin. Di naman dinitalye ni Pablo. Ang sinabi lang niya, yung degree ng kanyang pagiging makasalanan. Ako ang pinakamasama. Ibig sabihin, kung kayo ay makasalanan, mas makasalanan ako sa inyo. Pero pinatawad ako at kinahabagan ng Diyos. Sometimes we need to be aware of this. It's not their sins. It's not their fault. It's not their evil. Sometimes it will work well when we highlight our sinfulness and we share with them kung paano tayo binago ng Panginoon. Kaya magandang halimbawa itong sinabi ni Pablo. Sinasabi dito.
sabi ni Renilda, pinapapaalalahanan tayo ng Biblia sa alitan ng mga Kristiyano dahil ang mga alitan ay maaaring maging hadlang sa ating patotoo. Totoo yun. Correct. Sa John 13:35, sabi ni Jesus, sa ganito makikilalang lahat ng tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Kung nakikita ng mundo ang mga Kristiyanong nagtatalo, nagsisiraan, nasisira ang ating patotoo tungkol sa pag-ibig ni Kristo. Yes, that's correct. Paano natin sila mahihikayat kung tayo ay nagsisiraan? At ang tingin natin sa kanila ay, hopeless ka na. Hopeless ka na. Sa impyerno ka na. Well, let's share what happened to us. How sinful we were ang pinanggalingan nating kasamaan. And then, let them share with them paano tayo binago ng Panginoon. Maganda ito pong paalala. Ibahagi ang sariling pagkabigo at patuloy na pakikibaka na bukas. Ibig sabihin, let's be open with what happened to us, what we were, ano tayo noon. Ito'y sumisira sa pader ng moral superiority na madalas na naghihiwalay sa mga mananampalataya at di mananampalataya. Yes, when we display our superiority, morally, mas mataas kami, mas malinis kami sa iyo ngayon. Kaya ang nangyayari, nakukondemn sila, hindi sila nahihikayat na magsisi at sumama sa atin kasi nga merong tone of condemnation kagad tayo at hindi pareho ang tingin natin sa kanila, mas mababa sila. Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo sa pakitungo natin sa bawat isa, ipakita natin sa magandang gawa, magandang halimbawa sa mga nangangailangan. Isang maganda yon. Doon kayo, mabilis dapat sa paggawa, pagkilos, pagtulong doon sa pangangailangan, whether that's believers or unbelievers. Hindi yung mabilis tayo sa condemnation. Sabi nga sa James 2, ito po ang magandang paalala. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka naman ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Let's share with them yung ano po natin, yung pag-ibig, pagtulong, yung mga gawang mabuti natin kaysa condemnation. Tulungan po natin siya. Kaya ang ganda rin ng sinabi sa Romans, tayo daw ay handang makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Let's be ready to share their heartaches, ang mga hapdi, kalungkutan, paghihinagpis nila. Doon tayo handang tumulong at makiisa sa kanilang pagdadalamhati. Kaya maganda itong habilin. Kapag ang hindi mananampalatayang nahayag, kapag di mananampalatayang kaibigan ay nahaharap sa trahedya, maging present na hindi nangangaral. Totoo po ito, sometimes po, start just being there for them, being present with them, being with them. Sometimes po, hindi kagad natin ibulalas ang mga sinasabi ng Biblia. Oo, totoo po na gawin natin lahat ng pagkakataon, opportunity na i-share ang salita ng Panginoon. Pero sometimes po, it's good to start with being a good listener. Pakinggan natin ang kanilang mga trahedya.
dumalo sa kanilang mga family funerals, bisitahin sa pagka nasa ospital, suportahan pagka walang trabaho. Yun po ay sinasabi rin ng James, kung kaya natin tulungan, tulungan natin. Again, that is po, ina-apply natin ang peace, ang kapayapaan. Isa pa po, isabuhay ang pananampalataya ng hayagan, pero natural. What this means po is, yes, i-express natin ang ating pagkakakristyano, pero yung po in a natural way. Hindi po yung parang we sound super spiritual. Lahat ng sasabihin natin ay merong praise the Lord, merong amen, merong hallelujah. I'm not saying po na hindi natin sasabihin yun, pero kung yun ang sinasambit lang natin yon para maipahiwatig natin ang ating pagka super spiritual, hindi na po natural yon. Ang sabi, isabuhay ang pananampalataya ng hayagan, pero natural. Isang halimbawa po, manalangin bago kumain sa restaurant. Tahimik. You do not need to stand and make it loud and para madinig ang magandang panalangin. I'm not saying po hindi dapat ipadinig yon. Pero if you're just displaying superiority para sila ma-impress na ikaw ay super Christian, hindi po. Banggitin ang mga church activities sa casual na usapan. Hindi ano kagad yun, ikondema. Ikaw kasi hindi ka nagsisimba. Ikaw hindi ka umaattend ng Bible study. Kaya yan, ang dami mong problema. Well, we can just mention it, invite them in a way na hindi sila makokondema. Hayaang makita ng di mananampalataya ang pananampalatayang natural sa normal na buhay. Paggawa ng mabuti. You don't need even to advertise you're a Christian. They will know. Kung ikaw ay mahabagin, matulungin, papatawad, tumutulong, naging bukas ang palad. Sabi dito, in the natural way. Kasi doon sa natural na way na yon na hindi super, hindi nagpapa-impress ka lamang. Yun ay pinapaalala rin sa atin na wag natin silang we look down on them, that we are more morally correct. Kaya ang sabi sa Matthew 5:14 to 16, ang sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Para matanglawan, masilayan, hindi masilaw. Mabahagi na ng ilaw. Minsan kasi, ang dating natin nakakasilaw masyado kasi nga super spiritual ang dating natin. Ang sabi, let's display our Christianity. But in such a way na magandang ilaw ang dating natin, hindi nakakasilaw, nakakapaso, mahapdi ang dating. Verse 16, sabi, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So when we display and share our Christianity, it's not in such a way na tayo ang mapapurihan nila. The glory ay mapupunta sa atin. Ang sabi, when we do that in the right way, when we share our light to them, sabi, kung paliwanagin natin ang ating ilaw sa harap ng mga tao, makikita nila ang mabubuting gawa natin. Yon. At ang resulta, papurihan nila ang ating Amang nasa langit. So, if our goal, if our intention is to share our Christianity, our belief, our faith, our light, ang mangyayari po, kung tama yon, kung tama ang motibo natin, they will give glory to God, the Father in heaven.
Okay? Pangatlo, so yun po, merong bang kapayapaan? Yes, may kapayapaan kung ito ang gagawin natin. Wag tayong judgmental, wag nating mamalaitin, idadapa palalo ang mga nagkakasala, bigyan natin sila, tulungan natin sila, gamitin ang mga pagkakataon, maakay natin sila at maramdaman nila ang pag-ibig, ang mahinahon nating pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang mahinahong pagbabahagi ng ating ilaw para sila ay maliwanagan. Okay? Pangatlo po na na dapat nasa kalagitnaan natin na-address properly. So, alitan, yes, that should be addressed. Peace, that can be achieved if we act naturally and in such a way na encouraging ang dating natin. Refreshing ang mga sinasabi natin. Pag dumating tayo, parang nare-refresh sila. Nasisiyahan ang kanilang looban. Hindi yung nako-condemn, hindi sila natatakot, hindi sila nahihiya, or nalagay sila sa alanganin. Pangatlo po, na dapat umiiral sa gitna natin ay ang panalanginan. Sabi sa Ephesians 2 verse 18, sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayo makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. So, kapwa tayo makakalapit. Ang ibig sabihin po, lahat tayo. Kung tayo po ay naging Kristiyano at nagkaroon ng relasyon kay Jesus, pare-pareho ang ating relasyon sa Kanya. Pare-pareho ang ating level. Pare-pareho ang ating kaligtasan. At yun ay sa pamamagitan ng isang espiritu patungo sa Ama. Ano po ang napansin? Meron kayong napansin sa Ephesians 2:18. Let's get some interaction. Alin dito yung tatlong present? Anyone po na nakapansin? Pastor, Ano siya? Espiritu, tsaka Ama. At Si Kristo po. sino nagsabi ng isa? Hindi ko nakita. Spirit and the Father po. And? And the Son. Correct. Yeah. Yes, the Son yan niya. Yan. Dito lang po yung talagang a few verses na wala sa Biblia yung the word na Trinity. Nandito yung Trinidad. Trinity sa English, Trinidad sa Tagalog yata. So nandito po siya. Bigyan natin ng annotation. Eto, sino po yung niya? Si Jesus Christ po. Yep. Spirito. The Holy Spirit. And the Father. Yang Father, Son, and Holy Spirit. Yan. Isa a few verses po na talagang sama-sama sila. Kamukha na yung baptism ni Jesus Christ. Doon, may mention silang tatlo. Yan. Ang sabi dito, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay makakalapit sa Ama sa tulong ng Espiritu. Sabi dito, sa pamamagitan ni Jesus, kapwa kayo, lahat kayo makakalapit sa isang Espiritu patungo sa Ama. So the Spirit will help us go to the Father or come to the Father sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Okay. Ang sabi ni Jesus, ang tanong ko nga pala muna po, ito ang tanong natin sa inyo. Kanino tayo magdadasal? Kay Jesus? Sa banal na Espiritu? O sa Ama?
Pastor, alam ko po dapat naka-address po kay Father. Yep. Mm. Sa God the Father tayo magdadasal. Yeah. And, ano pa? Meron pa siya. Ano po, sa closing po, in Jesus' name. Ano naman ang role ng Holy Spirit? Alam ko po, if I'm not mistaken, you need to guide us. Yun, tama yun. Natutumbok mo na yun. Mm-mm. Okay. Tingnan natin ang sinasabi ng scripture. Okay, sabi, according dito sa main verse natin ngayon, sapagkat sa pamagitan niya, through Jesus Christ, we can approach the Father patungo sa Ama sa isang espiritu through the Holy Spirit sa pamamagitan sa tulong ng Holy Spirit. Sabi po ni Jesus Christ sa John 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at buhay, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." John 14:6. So, the way to the Father is through Jesus Christ. So, we are commanded, we are biblically mandated to approach the Father ngayong New Covenant is through Jesus Christ. Sabi sa John 14:6, nilinaw mismo ni Jesus Christ. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Okay? Ang istruktura po ng Trinidad o ang Trinity, ang talatang ito ay nagpapakita ng isa sa pinakamalinaw na pagbabalangkas ng Trinidad, yung Ephesians 2:18. Sa pamamagitan ng anak, ang tagapamagitan na gumawang posible ang paglapit. Sa Espiritu, ang tagapagbigay, kakayahan ng nagpapalakas ng ating paglapit. So it's the Holy Spirit is enabling us. Jesus Christ is the way. It's through Him. At ang patutunguhan ng ating paglapit, the Ama. So yes, Cha is correct. The prayer is to the Father through Jesus Christ with the help of the Holy Spirit. Tingnan pa natin yung ibang sinasabi ng Scripture. Sabi dito, hindi ito Scripture. Sabi dito, hindi ito simpleng teoloyang abstrakto. Bawat persona ng Trinidad ay may aktibo at natatanging papel sa pagdadala ng mga mananampalataya sa relasyon sa Diyos. Ang Trinity, ay gumagawa sa perpektong pagkakaisa para ikasakatuparan ang ating pakikipagkasundo. So they're working perfectly together. Meron po silang iba't ibang role. So ang ano po natin, ang sitwasyon natin ngayon, tayong mga mananampalataya na ay ganito. Ito po ang kasalukuyang realidad natin. Ang daan ay bukas na. We can approach the Father. Kamukha nung sinabi, yung binasa po natin, Ephesians 2:18. We can approach. Hindi na sinabing sarado. Hindi pwede. Sabi, you can, but it has to be done through Jesus Christ. Ang Espiritu ay narito. Ang Ama ay maaabot. Ang pribilehiyo ay nasa iyo. So, everything is open, so we can approach the Father. The Holy Spirit will help us. At the Father is reachable na. Hindi kamukha nun. Ang daming pagdadaanan, ang daming saserdote, ang daming namamagitan. Pero ngayon, pwede na. We can approach na. How beautiful is ang ano natin ngayon, ang sitwasyon natin ngayon. Kaya, kanino tayo mananalangin? Kay Jesus, Banal na Espiritu, or ang Ama? Tama po, na-establish na natin. We pray to the Father
through Jesus Christ with the help of the Holy Spirit. Tingnan natin ang sinasabi po ng mga scripture. Kung totoo bang we have to go through Jesus Christ. Tingnan natin po. Lahat po ng dilema, lahat ng naisip natin, sasagutin naman ng scripture. So basahin natin sa John 14:13 to 14. Ang sabi, whatever you ask in my name, this will I do. In that day you will ask in my name, the Father will give you. Whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Ephesians 5:20, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, nagkakaroon na po kayo ng dapat idea, liwanag, katotohanan, why we use the name of Jesus Christ when we pray or at the end of the prayer. Kaya yun po ang the right way na pagtatapos natin ng panalangin. In Jesus' name we pray, o sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Kasi itong mga scripture na to ang sinasabi. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi, do this in my name, ask this in my name, approach the Father in my name. We always have to go through Jesus Christ. Kasi po, yan ang in-establish ng scripture. Ngayon, maaaring magtanong, hindi na ba ako pwedeng tumawag sa Ama na lang? Well, pwede naman po, pero bakit hindi natin sundin ang ibinigay sa ating guidance ni Jesus Christ mismo? It's always through Him. Kasi kamukha nung tinuro ni Jesus Christ. Remember po yung Lord's Prayer? Ang Lord's Prayer ay nilinaw ni Jesus Christ. We pray to the Father. Pero siya ang nagturo. So we pray to the Father kasi siya ang source ng lahat ng good gifts. James 1:17. Si Jesus Christ ay nagdasal sa Father. John 17. And the Father is the ultimate authority and goal of our prayers. So ini-establish lang po natin ngayon kung kanino tayo dapat magdasal. So, ang ating pong prayers ay dapat naka-address sa Father, God the Father. Recognize Him as the source of all provisions. Kaya siya, sa Kanya natin humihingi. Diba sabi, siya ang nagbibigay. Approach Him as an Abba Father. Kaya nga ang tawag natin sa Kanya ay Ama. Si Jesus Christ din na nag-establish noon. I understand, He is the one who sends answers. Ang Ama po ang nagbibigay ng katugunan sa ating mga panalangin. Okay? So, yun po ang dahilan bakit we mention in the name of Jesus Christ. So, yun po ang kaibahan. So, when we mention the name of Jesus Christ po, ito naman po ang kailangan natin maintindihan. Hindi po yun magic word, magic formula to end the prayers para siguradong sasagutin dahil sinabi natin in Jesus' name, or to force God to answer our prayers, or empty repetition of words in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sabihin natin yun paulit-ulit nang walang saysay kasi akala natin magic word yun eh. The more we mention it, the more we force God to answer our prayers. Hindi po ang ibig sabihin nun, when we pray in Jesus' name or when we mention the name Jesus Christ, it's by His authority. Like, kasi po siya ang ambassador, pinadala ng Panginoon na mamamagitan sa atin.
Kaya when we pray to the Father, we mention Jesus Christ because we are aligning who Jesus Christ is. He's the mediator. Sabi po ng scripture, mediator, Messiah, tagapamagitan. At saka bakit tayo makakalapit ngayon sa Panginoon? Bakit tayo katanggap-tanggap ngayon sa Panginoon? It's because of the righteousness of Jesus Christ in us. Kaya nga, papakinggan tayo ng Ama sa pamamagitan ni Jesus kasi meron na tayong righteousness na galing kay Jesus, hindi galing kung kanino, hindi galing sa ating sarili. At yun ay consistent lagi sa kanyang role and purpose to mediate between God and man. At yun na nga, kaya, again, ulitin po, kaya tayo nakalapit sa Ama is because of the works of Jesus Christ on the cross. Kung wala yon, hindi tayo makakalapit. We're still going to remain enemies of God. So ang dimension po, when we pray in Jesus' name, we are essentially saying, I have no right to approach on my own merit. Wala po akong kakayahan. Kung sarili ko lamang na lumapit ako sa iyo, Ama. Ako po ay lumalapit sa iyo batay, nakabase po sa ginawa at na-accomplish ni Jesus Christ. And I'm asking this according to His will and character. And I stand in His righteousness, not mine. Yun po ang ibig sabihin. Hindi niya kailangang ibig sabihin to, just the mention that you are approaching God in the name of Jesus Christ and that your prayers were made in the name of Jesus Christ. Yun po. So, ang sagot naman nga, ang tanong susunod natin ngayon ay, paano naman po ang Holy Spirit? Ano naman po ang role ng Holy Spirit sa ating prayers? Okay, tignan po natin. Romans 8:26 to 27. Ang sabi, the Spirit helps us pray and intercedes for us. O yun, siya ang tinutulungan tayo sa panalangin natin at pagkatapos pag hindi na natin masabi ang dapat nating sabihin o kung anong dapat nating sabihin, the Holy Spirit will help us. Jude 20 also instructs us praying in the Holy Spirit. So the Spirit help us in our weakness. We're weak. We're imperfect sa ating prayers. So we need the help of the Holy Spirit in all our prayers to the Father. At minsan kahit alam na natin ang sinasabi nating panalangin, maaaring hindi pa rin yun ang tamang panalangin natin. So the Holy Spirit will help us. Kaya nga, we ask for the help of the Holy Spirit even in our prayers. Kaya nga sabi, kahit hindi mailabas ng bibig natin ang ating mga panalangin, the Spirit intercedes us with groaning. Kaya minsan, parang umuungol na lang tayo o parang naghihinagpis na lang tayo. It's the Holy Spirit helping us in our prayers. Ephesians 6:18 po, wala po dito. Pero praying at all times in the Spirit. Sabi, magdasal kayo lagi sa pamamagitan ng Espiritu, ng banal na Espiritu. So ang ibig sabihin po nun, when we invoke or ask the Holy Spirit in our prayers, we're acknowledging we need His help. We're now nothing. We're hindi natin kaya. Wala tayong kakayahan. Although we're doing it in the name of Jesus Christ, but we need the right words. We need the right attitude. We need the right motives. Kaya po, yun ang role ng Holy Spirit. So sa pagdarasal natin, tinutulungan tayo ng Holy Spirit. The right approach, the right tone, minsan right words. Hindi natin nadidinig ang dikta niya, pero yun pumapasok sa ano natin, sa puso natin at sa isipan natin. And alam natin na ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng direction. So we need to yield to His desire, to His way, to His direction. Ang sabi ng Biblia, when we pray with the help of the Holy Spirit, we pray with power.
And nag-guide talaga tayo kung paano tayo mananalangin ayon sa kagustuhan ng Panginoon. So, we pray to the Father through Jesus Christ with the help of the Holy Spirit. Kaya pong main verse natin ngayon, ang sabi sa pamamagitan niya at makaka-approach na tayo sa Ama through one Spirit. Lahat po ang Holy Spirit ay pare-pareho sa atin. Whether you're Jews or Gentile, ang mananampalataya at ang mga hindi pa mananampalataya, kung sila ay mananampalataya na, the Holy Spirit, the same Holy Spirit who's helping us believers now, would also help the unbelievers kung handa na po sila at willing na silang isurrender ang kanilang buhay sa Panginoon. So, tonight po, this could be something that will help us change po our words, the way we pray. Maring sabihin natin, paggising natin, Father, I come to you this morning in the name of Jesus, my Savior and Lord. By your Holy Spirit, help me pray according to your will, Father. I thank you for the new day. So we mention the three of them. We always ask for the Holy Spirit. Help. Or we can say, Heavenly Father, I need wisdom for this decision. In Jesus' name, I ask, knowing He's the source of all wisdom. And then ask the Holy Spirit to guide our thoughts. Holy Spirit, guide my thoughts, guide my words, guide my lips. Again po, sa ating po mga prayers and intercessions, this could be a way that sometimes we forget, mention, invoke the Holy Spirit. Sometimes po, ito na ang pattern na kailangan natin baguhin sa ating mga pananampalataya. Always mention the three of them. We could say, Father God, I lift up to you so and so in the authority of Jesus' name and through the power of the Holy Spirit working in me. I ask for your healing touch upon so and so. Again, sometimes po, we just mention Jesus Christ. But ngayon po, napag-aralan natin, we pray to the Father through sa pamamagitan ni Jesus Christ and with the help of the Holy Spirit. Can we pray directly to Jesus Christ? Yes. Meron din mga sinabi ng Biblia, kamukha ni Stephen, siya po ay binabato na, yung siya po ay papatay na. Ang dasal niya po, ang minention niya lang si Jesus Christ. Ang sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. Paul prayed to Jesus directly about his thorn. Si John, sabi niya sa Revelation, come Lord Jesus Christ. He's praying to Jesus Christ. Pero, binigay po sa atin ng pattern. We're not saying it's sinful, it's unbiblical, it's wrong, pero bakit hindi po natin sundin ang sinasabi ng mga Biblia, the way we should be praying na according to the scriptures na mga binasa natin? Can we pray to the Holy Spirit? Well, it's not wrong to pray because the Holy Spirit is also God. He can be worshipped. We can pray to the Holy Spirit. But let's recognize the role of the Holy Spirit to empower us in our prayers to the Father. So yun ang lagi natin invoke. Holy Spirit, help me in my prayer. Help me with the right attitude. Help me with the right words, right motive. Linisin mo, Holy Spirit, ang motibo ng aking puso. And we must always say, in Jesus' name. Kaya yun po, hindi magic formula ang Jesus' name. Hindi po yan panggulat. Hindi po yan pang exorcism lamang. Yan po ay maganda at biblical, ay tinuro ng Biblia na ating pong sasambitin sa ating panalangin. Sometimes po, it is okay to start that imbis na sa huli, in Jesus' name. Kasi po, nakagawian natin, prayers natin, I pray this in Jesus' name, Amen. We can also do that
I come to you, Father, through Jesus Christ or in His name. I'm approaching you now. Dumudulog ako sa iyo, mahal na Ama, sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng Holy Spirit na ganito po ang sitwasyon ko. Humihingi po ko ng tulong o pinagdarasal ko po si ganon, si ganito. Hindi naman po sinabi na laging nasa huli lang yun. Wala naman pong problema kung laging sa huli natin babanggitin yun. Yun ang panaka-final words natin in Jesus' name. So, nakikita niyo po ang kagandahan ng ating pong ipinapaliwanag ang scripture natin ngayon. The Father is the loving listener, the Son is the door or the mediator, the Spirit is the helper. The Father is the listener, the provider, the Son is the door, the mediator, the Spirit is the helper, the empowerer. All three persons are actively involved when we pray. Bakit po importante itong ganitong structures? Bakit ganito po yung pattern na kung hanggat maaari, ganito ang gawin natin, ganito ang gamitin natin? Because it keeps us theologically grounded, biblically grounded. Kasi nga po, yun ang in-establish ng Bible. It prevents us from bypassing Jesus Christ. Kasi po ang sa Father natin, pinakamalinaw na makalinaw na walang, hindi mo pwedeng i-bypass o no shortcut para makarating ka sa Father. It's always through Jesus Christ. Kasi siya ang access. Sinabi, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. Kaya po, lahat talaga ng prayers natin is through Jesus Christ. And let's always be dependent on the Holy Spirit. Okay? Meron po kayong question? Again po, kaya nakikita natin, importansya po when we approach God the Father through Jesus Christ, we're relying on the finished work of Christ on the cross. That's why we can approach the throne of God. And God the Father cannot entertain, accept anyone without the perfect righteousness. And the perfect righteousness can only come from Jesus Christ. His perfect righteousness is in us. Kaya po binigay na pattern talaga sa atin. Na-establish po ang role ng bawat isa according to the scripture. So we pray to the Father. Ulitin po natin. Father, I approach you. Nilalapitan kita, mahal na Ama, sa pamamagitan ni Jesus. Banal na Espiritu, tulungan mo ako sa aking panalangin. Tulungan mo ako sa mga sasambitin ko. Sa laman ng puso ko, i-guide mo ako. And then we can always thank God the Father for the answer. We pray that in Jesus' name. And these are all what the Scripture has given us. Okay? So ito po ay I'm not saying po, pag sinabi na nito, ito po mag-anlilinaw ko lang. Pag ginawa natin sa pangalan ni Jesus, nagdasal tayo sa mahal na Ama, sa tulong ng Holy Spirit, the answer will definitely be achieved. Hindi ko po sinasabi yon. Pero yun po, ang sinasabi ng the way we should be praying. We need to acknowledge the position of Christ. We need to acknowledge the role of the Holy Spirit. And we need to align our prayers to the Father who would provide the answer. So again po, the name of Jesus Christ is not a magic word. It's something po we do to make our prayers really, really acceptable to God the Father. Anyone has a question po?
So again, let's pray to the Father through Jesus Christ by the Holy Spirit. Magdasal tayo sa Ama sa pamamagitan ni Jesus sa tulong ng Holy Spirit. And that is what Ephesians 2:18 is trying to establish po. Ephesians 2:18. Sapagkat sa pamamagitan niya, pamamagitan ni Jesus, kapwa tayo makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. The Holy Spirit will help us patungo on our way to the Father para makalapit tayo sa Ama. At lagi po sa pamamagitan ni Jesus. And I would stop there po. So anyone has a question to ask? Or anyone who would like to add? May tataas si Rupa o si Gino? Tataas ka ng kamay. Gino, may dagdag ka. Nakataas yung kamay. Sige. Anyone has a question po? Again, I'm trying to emphasize po na you're wrong or sinful kung you only pray to the Holy Spirit or you only pray to the Father or you only pray to Jesus Christ. Hindi po. Ang inaano lang, in-establish natin ngayon yung pattern na binigay natin ng Scripture. Kasi nga po may mga example na men and women in the Bible pray to the Holy Spirit only or to Jesus Christ. Pero pag pinagsama-sama po natin kasi ang mga lahat ng Scripture, na-establish po talaga natin ang pattern. Okay, so yung pong ating katanungan ngayong gabi, meron bang alitan? Meron bang kapayapaan? Meron bang panalanginan sa kalagitnaan ng mga mananampalataya? Ano po ang sasagot nyo? Meron. So they are addressed, discussed, given light differently. Iba-iba ang ano sa kanila. Hindi pare-pareho po ang approach. Pero ngayon po, na-establish natin itong mga bagay na ito ay kailangan nating tugunan, ayusin, i-address properly according to the Scripture. Kaya nakita niyo po ang importansya po ng pag-aaral ng Biblia. Be it face-to-face, may mga Bible studies kayo na inaatinan, continue doing so. Kung may mga pagkakataon na ang Biblia talaga ay sinasaliksik, pinapaliwanag ng tamang konteksto, yun po ay umatin tayo. At kaya lahat po ng natututunan natin pag Martes o anumang mga Bible studies, ibahagi natin sa iba. Ibahagi po natin sa iba. At always apply po yung mga kailangan baguhin. Kailangan i-adjust. Yung kailangan bawasan. Yung kung ano pang sinasabi talaga ng Biblia. Kasi nga, binigay sa atin yan para i-guide tayo sa lahat ng parte ng pamumuhay natin. Sa ating relasyon, love life, family matters, marriage, children, career, ministry works, even sa prayers po. And the way we relate to one another. Pastor, may tanong po. Yes, Tere. Yung about po sa prayer po. Meron kasi pong mga turo, may naririnig po ako mga turo, dapat daw po, na yung prayer, parang yung I decree and declare in the name of Jesus Christ, parang ganun po. Tama po ba yun, Pastor? Wala sa scripture nun eh. Wala tayong kasing karapatan na I decree and declare. Oo nga po, Pastor. Lalo na yung Dapat mga asking, di ba po? lalo na yung mga non-existing things pa. Halimbawa ang kagalingan, hindi pa siya dumarating. Pinangako ng Panginoon 'yon na siya ay nagpapagaling. Pero hindi kasi pare-pareho ang niya eh. Ang approach niya, ang pagtugon niya sa panalangin sa kagalingan.
So when we say, I declare and decree that this cancer will go and leave the body of this person right now, wala tayong karapatan kasi siya ang magbibigay ng kagalingan. So even if you declare and decree, hindi pa rin mangyayari yun. Para kasi sinasapawan mo na siya. Inaalis mo ang autoridad sa kanya. Ikaw na nagtatalaga kung ang taong to igagaling, kung ang cancer niya halimbawa ay maaalis sa oras na yon. Para bang yung ikaw na magdidesisyon. Well, ang ano natin, ang approach natin sa prayers, even in healing po, is pakiusap, plead, intercede. Opo. Nakikiusap tayo, lumuluhod tayo, iniiyakan natin, Lord, pagalingin mo siya. Lord, alisin mo po ang lagnat. Lord, hipuin mo siya. Ikaw po, Lord, ang papagaling. Ikaw, Lord, ang hihipo sa kanya. Now, to pray, I decree and I declare. Then, you don't need God anymore. Parang sinasabi mo, hindi mo siya kailangan because you can declare. So, nawala talaga. So, it's not. Uh, lalo na yung mga non-existing pa, hindi pa nangyayari. Now, we can declare what God has already promised in Scripture, or we can say that according to verse so and so, kung alam natin ang tamang konteksto, ay pwede nating sabihin yon, pwede nating yon ang i-declare natin. At I declare that the blessing of God according to so and so, according to chapter so and verse so, but to declare things on our own, sa sarili nating will, sarili nating salita, wala na sarili nating authority, walang sinabi ang scripture na yon. And that is also with exorcism or trying to deliver evil spirit from a person. Kasi alam natin kung ano kahit po sabihin natin ang pangalan ni Jesus, kung not in the right way, not in the right authority, not in the right context, wala rin pong mangyayari yon. So I would really ask everyone, consider the tone in your prayers. Lagi po kasi tayong yung nagmamakaawa. We plead and always recognize the authority of God. Siya ang magbibigay ng sagot according to His will and purposes. Kahit po ang pinapanalangin natin is according to His will. Kaya nga po, bibigyan natin na example. Healing is God's will. God's will for everyone to be well, but sometimes He would allow sickness over that person. So maraming kadahilanan. Bakit pinapayagan niya magkasakit ang isang tao? Madisiplina, matawag ang atensyon, magsisi sa kasalanan, for His glory, para siya ay madakila, mabigyan ng kaluwalhatian. So for you to suddenly say, I decree and declare that this sickness leave this person right now, itinalaga ng Diyos na may sakit muna siya Kasi nga, mayroon siya mga different purpose. Then you are parang sinasampal mo ang Diyos. Meron siya itinalaga, tapos ikaw, aalisin mo. Wala namang mangyayari. Kaya lang po, hindi magandang pakinggan kasi para ka nang sinasapawan mo ang kapangyarihan ng Diyos. That's why po, hindi natin talaga naiintindihan ng mga bagay. Hindi natin naiintindihan bakit namatay yung taong yun, nagkasakit yung taong yun, yung taong yun ay nadapa, yung taong yun ay nagkaproblema, yung taong yun ay nawala ng trabaho, yung taong yun ay kung anong hapdi ang dumating sa kanyang puso, sa kanyang buhay. So again, we intercede for that person and we ask, we plead, hiningin natin, iiyak natin ang tulong ng Panginoon. Again po, palitan natin ang tono natin at ang mga panalita natin sa ating pong panalangin na hindi naman sinabi, iniutos ng Biblia.
Makita nyo naman po, alalahanin natin, let's go back. Remember what yung sinabi ni Paul. Siya na parang ang tawag sa kanya, talagang napakalaking apostles niya, super apostle siya. Pero siya, nung nagkasakit siya, ang sabi niya, I pleaded God to take away this thorn on my side. Pinakiusap ko sa Panginoon na alisin niya ang tinik sa aking tagiliran. Hindi niya sinabing, I declare that this thorn on my side be removed. I decree and declare. Hindi niya. Nakiusap po siya. Nakikiusap sila. Interceding. Look at how Elijah and Abraham and Moses, how they interceded for the people. Okay, meron pa bang other questions na mga dilemma tungkol sa panalangin na inyong na-encounter? Gustong linawin? And to the people here, malinaw na malinaw po ang sinasabi, ang panalangin sa Ama, papunta sa Ama, ay lagi pong kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus. Yan po talaga ang malinaw na sinabi ng Biblia. Susundin po natin yon. Wala na pong other way. Wala na pong ibang paraan. Sinabi ng Biblia na malinaw na makakarating tayo sa Ama. Sino pa po ang may idadagdag o may question bago tayo mag-closing? Salamat po. Ang katahimikan ay lagi nating itinataguyod na yun po ay pagkakaintindi ng lahat. Bagamat kung meron po kayong question, we're willing to stay kung kailangan. Kung meron pa kayong gustong itanungin kung meron pa pong anong parte na hindi malinaw. Wala pa akong itinilaga, ibinahagi sa inyo, i-share sa inyo, minungkahi, sinadya sa inyo na hindi galing sa Biblia. Lahat po ng sinabi ko ay yun po ay ang mandates, katuruan na galing sa Biblia. Minsan po, even in the area of prayers talaga, naging natetest ang mga Christians eh. And yeah, before we end po, ganito po ang ko sa inyo, request ko po. Huwag po nating gagayahin ng prayers ng iba kasi nga it sounds so well, so good, so beautiful, so flowery. Parang ang gandang pakinggan, parang ang ganda ng mga words na ginamit. Sometimes po kahit maganda ang ginamit, maganda ang mga wordings, ang manner, ang tone, it's not a biblical way. Ang nangyayari po kasi kinokopya natin, ginagaya natin. Let's search the scripture. Yung pong the manner, the tone, yung paraan ng pagdarasal natin. Hindi yung mga prayers ng mga tao. Okay. Kasi nga po, makaka-approach na tayo sa Father. Bukas na, hindi na tayo mag-aalinlangan. The only way we have to do is do it through Jesus Christ. Now, isa pa po, hindi naman po sinabi ng Biblia na kailangan mahaba, kailangan matalinhaga, kailangan poetic, kailangan maraming para kang tumutula, nakikiusap, malalalim. Think of this way po. Kasi po, tinuro na sa atin na the Father is Abba, Father. Para po siyang tatay natin. Kung lalapit po ba kayo sa tatay nyo, ay para kayong nag-aalinlangan, gumagamit pa ba kayo ng mga flowery words, mga iba-ibang terms, iba-ibang approach, hindi ba parang with confidence na alam mong tatay mo siya, anak ka niya, sabihin mo, Dad, kailangan ko ng allowance. Dad, kailangan ko ng bilhin yun. Pwede mo ba akong tulungan? Dad, can I ask this? Di ba diretso? Well, although God is not man, na ganon, pero with full confidence po, let's be
let's be in a mood na talagang relax tayo, pinapaubaya natin ng Holy Spirit, natulungan tayo. So we do not need to search for deep words, mga malalalim na salita, mga magaganda. Sometimes po, approaching God is in a natural na way na yung mga natural na ginagamit nating salita. Mahal na Ama, ako po'y papasok ngayon. Ako po'y magbibiyahe ng mahaba. Tulungan mo po ako, bantayan mo ako, pag-ingatan mo ako. Sa pamagitan po ng banal na Espiritu ay mananalangin ako sa aking pong pagbibiyahe. Lahat pong ito ay pinapanalangin ko sa pangalan ni Jesus. Mga ganun lang po. Hindi na kailangan ang mga parang nakikiusap sa presidente, sa mayor. God is an approachable God. Hindi na po kamukha ng dati. He is unapproachable. We can say to Him things from our hearts, yung mga maliliit na bagay na inaalala natin, kinakatakot natin, hinihintay natin. Say it po, confidently. Meron lang pong paggalang at tamang tema at tono. Panalangin. Okay, last po. Any other addition? Pastor Alvin, meron ka madadagdag? Anyone po? Hello po. Maganda po yun kasi parang, minsan kasi parang naisip siguro po ng iba. Kasi misi ako ganun dati. Yung bang magagandang salita na sinasabi mo sa Diyos, para bang nagdadagdag ng kabanalan niya. Kunyari, yung sobrang lalim, sobrang dami mo sinasabi. Well, in fact, hindi naman na nagbibigay ng ano sa kanya yun, ng kabanalan kasi banal na talaga siya. Yung magagandang salita, talagang karapat-dapat naman po talaga sa kanya. Hindi na parang ano idadagdag natin kasi nga ang galing na mag-pray parang pag may compliment ang galing niya mag-pray, ang ganda ng mga sinabi niya. Kumbaga, ang focus doon sa prayer, hindi na nagbigay ng glory sa Lord Parang ano na po, hindi na yun nagdaragdag pa ng anumang kabanalan ng Panginoon. Kung ano yung laman ng puso natin, sabi nga doon, kung anong pinagpapay natin, yun talaga ang pakikinggan ng Diyos. Naalala ko po yung nanalangin na pariseo sa yung isa, hindi man lang siya makapagsalita, dinadagukan niya yung kanyang dibdib. Tapos yung pariseo ay kung ano-ano yung sinabi sa kanya. Kaya kita po natin na adjust to listening talaga sa puso po natin. Hindi doon sa mga sinasabi lang natin. Yeah. Tama yan. Tama yung sinabi ni Pastor Alvin. We cannot impress God with yung mga marami mabubulaklak na words. Kasi kung kalooban niya, ibibigay niya sa atin yun. Na sa pamagitan po ng mga simpleng, sincere prayers from the heart. Isa pang challenge nito, alam ko naman po, marami dyan. Maraming sa inyo sasang-ayon dito. Very challenging po talaga yung mga prayer meetings and group prayers. Doon kasi pumapasok ang raming tukso. You're trying to outsmart or impress yung mga kasama mo sa grupo. Kaya minsan yung prayers mo, minsan mas maganda doon kasi maraming nakakadinig. But you're not praying the same way kung ikaw lang ay mag-isa. Ang sinasabi ko po, minsan we're trying to pray to people instead to God to impress yung mga kasama natin. Kaya po challenging talaga ang prayer meetings and prayer group prayers. But we're told na magdasal tayong sama-sama. Yun lang po siguro, baguhin natin ang motibo natin, baguhin natin nasa isip natin na hindi naman kailangan ma-impress ang nakakadinig nito ngayon. Hindi naman kailangan yung nauna sa akin nag-pray. Yung naunang tatlo ay napakaganda, gaganon din ako. Gagandahan ko rin. Tsaka ang lalakas nila mag-pray. Lalakasan ko rin. Ang tindi ng mga sigaw nila kasi sisigaw din ako. Yun nga po kasi nga, we're trying to pattern our prayers doon sa mga nauna sa atin sa mga group prayers na yon. Yun po ang mga bagay na kailangan i-adjust natin. Tandaan natin sa sarili natin, sa Diyos tayo nananalangin. So kahit po may katabi tayo, may kasama tayo, group prayer meeting, group prayers,
Diyos pa rin ang ano natin, ang ating pong pinapanalanginan, and there's no, hindi tayo kailangan magpa-impress sa Diyos at sa mga kasama natin. And again po, bago tayo magtapos, do not try to copy someone else's prayer. Wag niyo po. Wag niyo pong anihin. Kahit gaano po kaganda. Yun po ang pag-aralan talaga natin kasi napansin ko talagang ang prayers po ay parang kinokopya, ginagaya. Kasi yun po nadinig nating mga prayers ng pastor, prayers ng mga nagtuturo sa atin. Kung ano na po, kung ang ano natin ay para gayahin siya, para maging kasing level natin siya, o kasi ang tingin natin, ano siya mas mataas sa atin, siguro gayahin natin yung prayers natin. Just pray from your heart po. Pray from the sincerity of your heart. God po ang tinitignan niya ay yung puso natin pag nagdadasal tayo. Hindi po yung ano natin, yung lumalabas sa bibig natin, yung laman po ng puso. Kaya nga po, sabi ng scripture, kahit hindi sabihin ng bibig mo, kasi alam na ng Diyos yun, yung laman ng puso natin. Maaring hinagpis, pag-iyak, luha na walang lumabas sa bibig mo, ay nandoon pa rin. Nakita ng Panginoon yung laman ng puso natin. Okay. Salamat po sa inyong gabi. Kung wala na pong question, let's ask po si Cherry ang naatasang mag-closing prayer sa atin. Good evening po. Let's pray. Holy Spirit, I'm asking for your help. Tulungan mo po ako ngayon makapanalangin ng galing sa aking puso. Holy Spirit, please come and intercede. Father God, I will be asking this prayer in the name of Jesus, your Son. Salamat, Panginoon, sa dugo ng iyong anak na si Jesus na tumubo sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito na marami naman po kaming natutunan tungkol sa alitan, kapayapaan at panalanginan ng bawat Kristiyano. Patawad, Panginoon, sa patuloy naming pagkakasala. Please help us turn away from all our sins, Lord God. Patawarin niyo po kami sa madalas namin panghusga sa aming mga kapwa. Alisin niyo po, Panginoon, ang alitan sa puso ng bawat Kristiyano. Cleanse our heart, Lord. Take away all the jealousies and envy. And instead, Father God, let us be joyful for all the achievements and success of everyone, lalong-lalo na po sa aming mga kapatiran. Father God, ipangibabaw niyo po ang kapayapaan sa bawat isa. Alisin niyo po, Lord, ang aming panghuhusga sa kapwa. Instead, tulungan niyo po kaming makibahagi sa dinaranas ng bawat isa. Yes. Tulungan niyo po kaming makigalak. Tulungan niyo po kaming makidalamhati. At Yes. tulungan niyo po kaming ipanalangin ng bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa pagpili po sa amin na kaming grupo na makapagtipon-tipon ngayon, na magbigay papuri sa iyo, Panginoon, at mapag-aralang muli ang iyong mga aral at mga salita. Totoo, Panginoon, na napakarami naming natutunan, at maraming salamat kung hindi dahil kay Pastor Noel, kay Pastor Alvin. Wala po kaming natututunan every Tuesday. Patuloy niyo pong bigyan ng good health si Pastor Noel upang mapagpatuloy niya po ang ministry niya sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord. Bigyan niyo po kami ng kalusugan, ng sagayoy mapagpatuloy rin namin ang pagsisilbi sa bawat isa. Father God, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan, ma-apply po namin ang lahat ng aming natutunan. Tulungan niyo po kami, proteksyonan niyo po kami sa araw-araw, lalong-lalo na sa napakaraming kalamidad na nangyayari sa Yes. bawat araw. Please provide for all our needs, Father God. Tonight, please give us good rest, and tomorrow, bigyan niyo po kami muli ng strength na mapagpatuloy ang aming mga gawain. I ask this in the name of Jesus Christ. Amen. In Jesus' name, amen. Salamat. Beautiful prayer. Thanks, Cherry. Salamat po sa inyong lahat. Maganda po yung nilagay ni Renilda sa chat window natin. Sabi, Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness.
We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Salamat, Renilda. Thank you, Christine, sa prayer intercessions ngayon. Thank you, Mayang, sa worship. Thank you, everyone, sa nandito. Thanks, Jerry. And let's turn